Ang hangin. Good morning guys, we are still here sa Movenpick Resort and Spa Boracay, and for today's video wala lang, gusto ko lang mag-shots. Maganda kasing panahon guys. Ito magbe-breakfast muna tayo pala. So by the way, sabi sa weather ulit, same as yesterday, na magiging maulan daw. Yun yung nakakaloka talaga. So huwag kayong magtiwala sa weather forecast guys, unless may bagyo naman talaga. Pero look at the view, sobrang araw, diba? Pag ganito, parang ako lucky ko kasi. Good morning Boracay, good morning Philippines, and hello world. Iniano ko yung angulo ko. Pag ganito, malaki pa rin, harap na lang. Ayan, diba? So yun guys, mag-breakfast buffet ulit tayo. Check natin kung ano yung bago sa si-serve nila. And currently, ano pa sa pantulog natin? So currently it's 8:30 AM at dito na tayo sa The Market. Pero pakita ko muna sa inyo yung view, morning view again. Dito tayo sa may parang platform, mass stage. Ayan. So may mga times or may mga days guys, or may mga nights na may nagpa-perform dito, may live band. Kaso nung time lang na nandito tayo nung isang gabi is merong renewal of vow. Kaya parang sabi ko, bakit walang guest? Ayun pala, renewal. Ay, pwede pwede pala dito, kumain dito. May ang gandang setup pa. Dito nga tayo kain. Kukuha tayo ng marami na. Tapos dyan tayo kain. Check ko lang. Tanungin natin. Parang sarap kasi. Wait lang. Excited ako. Mainit kasi dito sa loob. Ay, ang ganda ng panahon guys. As in, konting ulap. Good morning, Sir Mark. Good morning, Arnold. You should try this. Healthy shots. Yes, sir. Anong ano to? Lemon, of orange, calamansi. Iba yung call it citrus lover. Ikaw? Yes, sir. Pinarate ko na rin, Sige. sir. Alright. So, very healthy. Nice, sir, no? Lasang healthy talaga. Masarap. Ay, salamat, sir. Salamat. Tapos Arnold, Yes, sir. diba pag kukuha dito, pwede ba kumain doon? Pwede, sir. Kasi may nakita ko eh. Hindi, okay lang. Sige na. Pwede, Walang... pwede. Okay. Thank you. Sige, ako nang bahala. Sige, sir. Pero, sir, coffee, specialty coffee, latte, cappuccino. Hot chocolate lang naman ako eh. Oh, sige. Pwede ko sa... Okay, sige. Thank you. Kung sa kayo upo doon. Salamat. B4 308. For one lang, sir. Yeah. Yeah, basin ko muna, sir, while waiting po sa mag-assist. Pero dito na kayo kakain. So, would you like to place your things there, or can I help you sa buffet muna? And then, so... ano na lang, hindi. Mag-isang plate lang naman siguro ako or dalawa. Pero ako na bahala. Sure? Okay lang. Sige. Okay lang. Thank you Pero ready na naman. May table na rin. Meron ba? Oo, meron. Ay, dito naman ako mag-table. Dito So, talaga. what we can do, I have a supervisor there. You can leave your things there na para you can look after your things. If it's okay with you, para you can grab food na. Okay. Sige, ako na bahala. Ito naman ako. Tapos lahat chocolate, serve na lang. Alright, sige. Thank you. Kasi parang sabi ko, ang ganda ng view dito. Dito tayo. Kasi nakita ko kumakain. Sabi ko, order ba to? Pwede pala. Pwede. Yeah. Pero dito sa malilim. Sa beach bed. Dito na lang. Hindi naman busy this morning. Oo nga eh. Sige. Ayan. Sige ako niya. Thank you Thank you Arnold. Sino, mo dito? Sino kapalitan mo? I have my, si manager naman. Jollibee is my captain, and then I'm the F&B manager. So, nice, pag-breakfast kasi, this is the part. Marami talaga tao. And then after, going to other restaurant like Son, Brisa, kung saan may kailangan. Alright, sige Arnold, thank you Okay, ako na bahala. Just bring your hot chocolate. Hot chocolate, thank you. Tempting actually yung mga breads and pastries nila guys. Look at that, diba?
Pero kasi may chocolate hour eh. Ay, itatry natin itong coffee bun pala. Tapos dito tayo sa main. Good morning po. Yogurt. Itong table yung bet na bet ko. Ang init talaga dito. Pag pumasok na ako dito, ang init. May iba yung ano nila, kakanin. May ube maha blanca, palitaw. Magkaiba. Congee, same. Chicken soup. It's okay, thank you. May porcino Hungarian sausage. And Mongolian beef, fried fish, lemongrass chicken. And almost the same. Tapos may mga ibang dish lang bando doon. Pero the rest is the same. And then juice. Tapos ito yung juice. Medyo marami. Ayan. A few moments later. So ito na yung food natin guys. Medyo mas presko dito compared to sa loob na mainit. Kukuha pa tayo for today's video. O diba? So mas mahangin dito guys. Alam niyo naman ako, mabilis akong pagpawisan kaya dito tayo for today's video. So look what we have here. For a change, meron na tayong pastries and breads. So may bago. Kahapon carbonara meron, like white pasta. Ngayon tomato basil pasta. Mahilig pala ako sa spaghetti, pero pagdating sa mga ganun, gusto ko carbonara. So we have the Tablea hot chocolate and then 4 seasons na. Kinuha ko na kasi ayoko nang bumalik. Nagpapawisan tayo pag naglalakad. While enjoying the view, ang ganda ng weather. It's sunny and currently it's 8:45 AM. Tapos ang breakfast nila is from 6:30 to 10:30 AM. And unfortunately guys, this will be our last breakfast here sa Movenpick kasi mag-check out na tayo. And goodbye na. Goodbye Boracay. Tapos babalik tayo next weekend ulit for another vlog. And I'm actually planning na mag-stay sa Bulabog Beach. So ganun pa rin. Para mas mura, pagbalik natin dito, hindi ko napapakita kung yung pinaka-transfer natin from airport going here. Bali ano na lang, parang sa D-Mall tayo. D-Mall tayo mag-start. Tapos mag-tricycle tayo doon going to Bulabog Beach. Para check natin kung ano, kung gano'n ba kalapit yung makukuha nating Airbnb. Actually Airbnb guys, nag-check na ako. Tapos mas maraming Airbnb sa Bulabog Beach. Meron din mas yata sa Agota, pero hindi ako nag-check sa Agota. Sa Airbnb mo ako nag-check. Parang mas mura kasi siya. Siyempre bibigyan ko yung information pag nandun na tayo. Okay, for now we're just enjoying the view. And alam nyo ba, marami akong nasayang na vlog sa Vietnam, sa Da Nang. Kasi yung mga vlog ko karamihan doon, puro kain lang sa breakfast, tapos kwentuhan. Eh may mga topic ako na gustong i-share. Re-reviewin ko na lang yon, yung mga hindi ko na isama, hindi ko na release na vlog. Tapos ikakwento natin dito sa Boracay or sa susunod na destination natin. Kasi alam ko mga chismis yun. Alam nyo naman pag chismis, diba? And ayun pa pala, I think na-discuss ko yung time ng shuttle nila. Naipakita ko yung time ng shuttle nila. And ngayon, kung kailan yung last day natin, may changes. Kasi parang nakikipag-coordinate sila dun sa Jollibee na parking or sa Jollibee store. Siyempre yung parking, kailangan hindi mawala ng sarili parking yung Jollibee sa mga guests nila. Kasi karamihan sa mga hotels or mga resort na may free shuttle, doon tumatambay, doon nag-aabang. So mangyayari, magkakaroon ng bagong schedule ng mga shuttle. Pag nakuha ko, ilalagay ko ulit dito para naman may idea kayo. So ano yun na, open for check-in mga guests dito sa hotel or sa resort, and also yung mga kukuha ng day pass. Ay ito guys, if ever pala nakukuha kayo ng day pass, bali magpa-reserve kayo ng van din or ng service from D-Mall or going back to D-Mall. D-Mall going here and then from here going back to D-Mall. So syempre nagpapabook na kayo, di ba? Kunyari bumili kayo o nag-purchase kayo ng all-day pass, magpabook kayo kung kailan yung gustong gamitin, and then magpabook na rin kayo ng van transfer or yung shuttle nila. Plus ito pa pala, sabi ko, na-discuss ko yung all-day pass dito sa Movenpick. Ganito pala siya guys, yung chocolate hour kasama pala dun sa consumable nyo. Sabi sa dito sa restaurant mismo, di ba, sa 2,000 na babayaran nyo, yung 400 doon parang lumalabas sa pinaka-entrance nyo and free to use yung mga facilities nila.
excluding yung yung gym. So you can lounge here, you can use the swimming pool, you can swim sa beach. Tapos yung 1,600 is consumable. So if ever gagamitin, gusto nyong matry yung chocolate hour nila, they will last 400 pesos dun sa consumable ninyo. So may options kayo kung gusto nyo mag chocolate hour or hindi. That's 400 pesos. Pero not bad tapos matitira sa inyo is 1,200. Kung 1,200, yung mga drinks nila, a food around 500 per meal. Tapos yung drinks, kung mag-happy hour kayo, nasa 500 din. Dalawa. Not bad. With rice, meal, not bad. Nabusog ako nung nag-try tayo dito. At saka guys, nakakatuwa, pag nag-stay kayo dito, hindi ko alam na pwede palang mag-breakfast dito. Kung hindi tayo lumabas, like kala ko, di ba dapat didiretso na tayo sa The Market restaurant. Kung hindi ako pumunta dito, tapos may nakita ko mag-breakfast dito, hindi ako curious magtanong. So pwede pala, o di ba? Tapos nag-shoutout sa F&B manager kay Arnold, thank you kapag kasi sa akin, nakaka-overwhelm na yung experience natin sa Vietnam. Pero syempre, ginagawa nila yun guys, tanggalin natin yung pagiging vlogger. Syempre, I'm holding the crown. Paano masabi? Charot lang. I'm holding the platinum status kasi. So if ever, kung ngayon nyo lang napanood to, tapos interested kayo dun sa sinasabi kong Accor, panoorin nyo yung unang araw natin dito sa Movenpick. Dinascuss ko na doon para sa inyo yung kung ano yung Accor, kung ano yung pinagsasabi ko about Accor hotels, mga points and yung mga privilege. Okay? Now, let's eat. Kaya kain. Sige po, enjoy. Thank you. Ano oras nag-open tong bar? Pwede na 8 po. 8 to 10? 8 to 10 in evening. Masarap yung hot chocolate nila, Tablea. Mainit, masarap. Ayan. Medyo masakit yung ulo ko ngayon. At saka parang sabi ko, wait lang, bakit ako sinisipon? Yung pala naambunan tayo kagabi. Ano to guys if ever feeling nyo na parang wait lang, di ba si Mark nasa ganitong lugar kahapon tapos sa main video nasa ibang lugar na naman. Nirarambol-rambol ko guys, depende kasi sa mood ko kung anong gusto kong unahin na vlog. Kunwari, biglang nauna itong Movenpick tapos biglang kakarating lang natin sa Station 1, Station 2, parang ganon. So dead man na. Basta manood na lang kayo. So ganon, nararambol yung ibang vlog. Depende kung ano kasi unang matatapos sa pag-i-edit. So nangyari kagabi, galing tayo ng Diniwid Beach. Grabe, ay nako, i-share ko sa inyo. Sinuyod kasi natin yung Station 1 para sa mga updated beachfront hotels and resorts, at kasama na rin yung mga restaurant, di ba? So nilakad ko siya. Tapos guys, for the first time, inabot ko yung Diniwid Beach. Yun yung hindi natin nagawa kasi naligaw ako last time na nag-hop on hop off tayo. Parang mali yung binabaan natin na bus stop ng hop on hop off. May pinuntahan na akong ibang lugar. Basta kasama siya sa land tour. So yun, if ever magla-land tour kayo kasama yung Diniwid Beach, may guide kayo kaya hindi kayo maliligaw. Tapos, di ba, first time ko, sabi ko, okay, malapit na. Yung pala guys, yung Diniwid Beach is parang pag nandito kayo sa Station 1, makikita lang yung pinaka other side, parang other part ng Diniwid. Pag dinire-diretso nyo pala yun, pwede nyo mapuntahan yung giniba or dinemolish na property or mansion ni Manny Pacquiao. That was a long time ago na. As in, wala ka na makikita kundi mga walls na sira-sira. Tapos meron pa nga actually may docking station pa. Nakakatuwa. Kung gusto nyo ng spot, isa sa mga magandang spot guys ng sunset is doon sa mansion ni Manny Pacquiao. Ang ganda. Yun nga lang, marami nagpa-picture talaga. Kasi yung Diniwid Beach na sinasabi nila is ano pala, maganda information ng bato. Tapos talagang parang nasa corner kayo ng dagat guys. So after nun, nagpag-gabi tayo, nag-shoutouts tayo, doon tayo nag-shoutout. And then, biglang bumalik tayo, may nakita kong parang may microtel doon. Tapos sa gilid ng microtel, merong iskinita nakalagay exit or labasan. And then sabi ko, okay, hindi na ako hindi ko na kailangan paglakad ng napakalayo ng Station 1 para lang bumalik ng D-Mall. Without knowing na sabi ko, bakit wait lang, ang haba-haba ng daan tapos hindi ko nakikita yung main road or at least man lang mga e-trike na dumadaan. Pero yung sa road na diadaan ako, parang sa eskinita na diadaan ako, may e-trike. May namit tayong bata habang naglalakad tayo sa going to Diniwid Beach. Nasabi nga, sabihan ako na delikado nga doon sa Diniwid Beach kapag gabi na kasi yung akit babaka. Tapos mga steep yung daanan. Tapos madulas, kaya wag kayo magpapagabi doon na. And then sabi niya rin, may exit nga daw doon. Sa exit, meron naman naghihintay ng mga e-trike. Wala kasi akong barya. Kaya hindi ako nag-take ng e-trike. So yun, edi ang tapang-tapang ni Akla. Guys, pag check ko sa Google Map, 20 minutes yung lakaran. Okay lang sa atin yung mga Sige, 3 to 5 minutes, pag 20 minutes yung habang naglalakad ako. Siguro pili ko nasa kalagitnaan na ako. Yung pa ako talaga gumagewang na, nanginginig na. Sabi ko, oh my God, kasi nilakad na nga natin from Station 1 to
to Diniwid Beach hanggang sa mansion ni Manny Pacquiao. May akyat baba pa yun. Tapos sa exit, ang layo. Hanggang sa narating na natin yung City Mall. City Mall yung pinakaano nyo, tumbok nyo. Pag dinire-diretso nyo yung sasabi kong exit from Microtel. So yun na nga, edi pagod-pagod tayo. Tapos pumunta ulit tayo ng Station 2. Nag-e-trek na ako, pumunta tayo ng D-Mall. Kumain ulit tayo sa Idalicious, sa may Bacolod Chicken and Sal. Nakadalawang rice tayo. Dalawang fried rice, and then dalawang chicken, paa. Ang sarap. Tapos nilibre ako ni Miss Anne. Thank you, Miss Anne, sa complimentary na mojito. Meron kasi silang happy hour. Natry ko naman kasi yung tequila sunrise nila, yung nag-grand launch sila. And then, after nila ako bigyan ng complimentary, syempre nahiya ako. Bali, order pa ako ng tequila sunrise. Ayun. And then, nagbigay ako ng tip, syempre. Alam niyo naman, pag maganda yung service. Mabait nung owner. Thank you, Miss Anne, again. And I hope na gumanda yung business mo, lumago. For sure. Ang ganda ng location mo with the sunset view. Tapos doon magdadine sa second floor. Second floor sila, guys. Sa taas siya dati ng GT Boracay. Wala na kasi yung GT Boracay. I-renovate ata. Kung saan tayo nag-stay before. Try nyo. Tapos after nun, umuwi na ako. Yung shuttle van from D-Mall going back here ay 9:15 PM. Dumating ako doon ng mga around 9 PM. Nakasakay na ako. Tapos biglang mga around 9:10, ang lakas ng ulan. As in, lakas ng ulan. Tapos pagdating ko dito, okay na. Mga foreigner kasabayan ko. Ayun. Sabi ko pa naman, ay almost perfect na sana ng experience ko dito sa Movenpick. Since napapaligiran ako ng foreigners, parang thankful ako kasi hindi ko na-experience yung mga sinasabi nilang white privilege na hinahanap-hanap natin. Diba yun, asal na asal ako doon. Ang ending, bumaba ako ng van. So syempre yung mga foreigner naghahanap ng mga payong. So meron mga payong, ilan. Siguro nakakuha isa pa lang. E di may foreigners ulit, mga Koreans, binigyan. Tapos sabi ko, kuya may payong pa. Nung tinanong ko may payong, sige po sir, wait lang, may parating, parang ganon. Yung foreigner, I'm not sure kung Australian, tumabi sa akin. Si kuya, alam naman niya ako yung nagtanong, binigay niya sa foreigner. Sabi ko, ay, wait lang. Ako yung nanghiram di okay lang, sige. Biglang sabi ko, kuya may payong pa. Sir, sige, wait lang ganyan. Hanap-hanap. Hindi man, actually hindi nga naghahanap may paparating. Di ako, parang alam mo yung kawawang hindi ako pwede maulan kasi alam kong pagod na pagod ako. Pag naulanan tayo, yung gabi na yun, kagabi, magkakasakit ako. Which is, naulanan ako ng konti. Ayan, kasi sinilip ko yung kung umaambon pa o hindi. Ayan, meron tayong parang masakit yung ulo ko at saka may sipon, konti. Ayoko kasi maulanan. Kasi pag naulanan tayo, for sure magkakasakit tayo, wala tayong magagawa. Magpapahinga lang ako buong araw, hindi tayo makakapag-vlog. Which is, kilala ko na yung sarili ko, guys. Kasi nga, nag-vlog na tayo, nag-travel na tayo. So alam ko, kaya iniiwasan ko, diba, prevention is better than cure. So alam ko na siya, kaya ayoko maging pasaway. So, ang nangyari, dinagitay ako doon, siguro mga 5 minutes din tumagal. Tapos parang dead man ako. Parang, nung sinisilip ko, umaabot pa rin Tapos sabi ko, kuya, wala na bang payong? Or may payong pa? Tinignan lang ako. Tapos yung buti na lang, yung parang driver ng golf cart dumating, pero wala siyang I think na ibigay yata yung payong niya. Yun yata yung payong na dapat sa akin na nanghiram ako pero binigay sa foreigner. Tapos si kuya naganap naman na parang na-check siya dun sa may bandang spa, sa may bandang concierge table nila. Biglang may sumabat na sabi niya, wala nang payong kasi mga nasa room yung mga payong. Sabi rin ni kuya, yung naghahanap, sir, nasa room yung mga payong. So ibig sabihin, babalik ako sa room or parang pinupoint niya na dapat dinala ko kasi maulan. Hindi naman umuulan nung umalis ako. Or pinapalabas nila na kunin ko sa room. Ito uulan niya. Diba? Parang, na-imbay ako. So, ginawa ko, pumasok ako sa reception, sa front desk. Sabi ko, may payong ba kayo? Ganoon na lang. Sabi ko, kasi nagkaubusan na silang payong. Sabi ko sa inyo, ayoko nang nagagalit na feeling entitled. Pero, labas doon guys, yung pagiging vlogger natin. Wala yun. As in, hindi nagmamatter yun. Kumbaga, ang pinapairal ko doon is pagiging platinum member ng Accor. Kasi parang, may white privilege. Pero, hindi kasi naman nila alam. Pero, kumbaga, ibig sabihin, nag-iisa akong Pilipino, dededmahin mo ako. Parang ganun, di ba? Tapos kasi napapaligiran ako ng mga foreigners. And then, pagpasok ko doon, nagtanong ako doon sa, I forgot the name, thank you, doon sa guy at saka sa babae na nagbigay ng payong. So, nangyari, nagtanong ako, OJT pa lang yun, yung babae, tapos yung guy nandun. I think matagal na. Sabi ko, may payong ba kayo? So yun, lumabas yung si ate girl, may kinuhaan siya ata.
nakakuha siya ng payong, di ba? Dapat nga yung concierge yung mismong may alam ng mga ganyan. At saka prepared. Dapat alam nyo yun eh. Pag umulan, ang thinking dapat, ay may mga guests na pabalik. For sure, alam nyo naman may mga guests pabalik. Dapat nag-prepare kayo ng mga payong agad. Yun yung initiative na tinatawag. So yun, hindi na imbay ako. Tapos parang nung binigay sa akin pa yung paglabas ko, wala na sila doon, wala na yung mga concierge doon. Eh di pasok na ako, tapos naligo pa rin naman ako. And then yun, paggising ko lang, yan na. Sabi ko na nga ba, naambon na kasi ako. Ayan, so mamaya, kakusapin ko si Alri, yung guest experience manager nila, para lang i-share. Share ko lang kasi sabi ko kay Crystal, ayokong i-pinpoint kasi sino yun. Pero please let them know na hindi lahat is regular guest. Kasi katulad niyan, ako nag-iisang Pilipino, hindi naman nila alam na platinum ako, di ba? Kumbaga parang, ayoko maging feeling yung title, pero that moment, dapat may care sila, kahit hindi ka foreigner. Ganyan lang naman eh. Kinausap ko naman, sabi ko, sige kakasabin ko si Alri bago ako mag-check out. Nagre-request kasi ako ng late check-out, which is part of my perks na, di ba? You can request for early check-in or late check-out. Kasi nga, nagbago yung schedule ng nila, ng van service. So wala tayong choice. Kundi, actually may choice naman tayo to take the van or mag-e-trike 300 pesos. Feeling ko, since mamaya pa naman yung flight natin, pwede tayo mag-stay hanggang 2:30 pa. Just take the van para maka-benefit naman tayo ng 300. Ibili na lang natin yun or ipamassage na lang natin, parang gano'n. So yun, kakasapin ko mamaya si Alri just to share. Pero sabi ko naman kay Crystal, I don't want to pinpoint kasi ayoko na mamahiya. Pero at least, kasi pag ibang guest yan at ganun nangyari, yung na-feel nila yung white privilege na mas pabor sa mga foreigner, yung mga staff. Tapos yung kunyari, mas ginigreet nila yung mga foreigner pag local or Pinoy itsura or may mukhang hindi mukhang mayaman. Hindi man ako mukhang mayaman, di ba? Pwede na! So kakagabi haggard na ako. So parang feeling ko mukhang pulubi na ako kagabi. Kaya ayun. Tapos naawalan ako sa sarili ko. Kasi wala mapapansin sa akin. Ganun. Huwag kayo iyak! Yun ang kuwento. Kaya tayo sisipon. So ang ending ayun na nga. Pero vitamins na to. Inuman natin ng Berocca. Sarap. Okay. Fish fillet again. So, bali guys, yung fish fillet, mas preferred ko siyang walang tartar sauce. Kasi yung kahapon na natikman natin, medyo maasim. Mas okay siya pag walang tartar sauce. Ito, sausage. Wala dito kahapon. Parang Hungarian sausage. Ay, na-miss ko yung guys. Taiwan. Hala. Nasabi ko yung bansa. Miss ko yung Vietnam sausage. Masarap yung Vietnamese sausage. Tapos natry ko rin naman yung Taiwan sausage dati. Masarap. Nakakailan ako noon. O sige, sabihin ko na. Kasi guys, bago tayo mag-Boracay, may bansa na tayo napuntahan after ng Vietnam, which is galing tayo ng Taiwan. Pero sabi ko, since mag-Boracay tayo, gusto kong ihabol tong Boracay at least bago mag-Holy Week and Labor Day. Kasi for sure maraming manonood. May time pa. So ang gagawin natin, after ng Vietnam guys, mapapanood nyo na itong Boracay natin. For sure naman, pag napanood nyo na to, ongoing na to. Then after Boracay, Taiwan vlogs. Diba? Nagbalik tayo ng Taiwan guys. Sobrang sarap ng Taiwanese sausage. Wala yun yung natin kahinaan natin. Balikan natin itong food. Going back, meron ditong fish. Parang may Chinese fish cameroon. Tikman natin. Okay yung lasa. I forgot the name. Pero nadaan ako siya sa vlog kanina. Ito naman, beef. Beef ba or pork? Ayan, nakalimutan ko na naman. Mga Chinese style. Okay din. Wait lang, parang gusto ko yung mga food ngayon. Hindi ba tayo gutom? Kasi masakit lang yung ulo ko. Siguro talaga naghanap ako ng parang comfort food. Comfort food do buffet. Yung parang Chinese style pork ata. Pork ba beef? Basta ganun. Yung sinabihan ni Arnold dito, nabatayan yung gamit ko. Manager na rin pala dito sa may Sol Marina Beach Club. Dito siya naka-assign. Last time na nandito tayo, nandito na rin siya. And mabait siya, in fairness. Parang naalala ko, siya yung nag-assist sa atin last year. Aside from si ate. Hindi last year, last time nandito tayo. Ang ganda ng panahon. Again guys, huwag kayo maniniwala sa weather forecast. Actually, kahit minsan may bagyo, di ba? Tapos bilang signal number camera, tapos bilang wala namang ulan. Di ba may gano'n? May magandang scenario na walang pasok, tapos bilang maaraw. Di ba? Okay, alam niyo yan.
9 o'clock na. So, ay wait. Check ko lang ulit yung information about the day pass. 10 a.m. pala. Start ng 10 a.m. 10 a.m. to 9 p.m. So, 11 hours. Alam nyo ba? Hindi, napansin nyo wala tayong omelette ngayon, di ba? Hindi ko lang masyado nagustuhan yung cheese na ginamit. Hindi ko alam kung anong cheese yun. Bali, mas na, ang nasarapan talaga ako guys sa ano, Grand Mercure na. Grabe, ang sarap nun. Sino? So guys, yung overall experience natin dito sa Boracay, ang ganda. Ang dami kong nagawa. Kaya ang dami kong mapapakita sa inyo. Tapos, again, shoutout sa mga na-meet natin along the way. Like, kung saan tayo nakakasuot-suot, pero bilang may nakakakilala sa atin. Thank you so much. Sasama ko kayo lahat ha. Ito na yung permission. Hindi nangihingi ng permission no. Pero alam niyo naman na yun. Isasama ko kayo. Tapos message nyo na lang ako kung gusto nyo ipakat yung video natin. And thank you again. I hope na-enjoy nyo rin yung Boracay kung paano ko na-enjoy. And sobrang ganda ng weather. Alam niyo yan, di ba? Nakakatuwa. And again guys, babalik tayo dito ng November kasi may ticket na tayo around ang mga Thanksgiving Day para holiday sa US. Kasi yung work ko, para makapag-live tayo ng matagal-tagal. With my family, yes. Nako, may enjoy ng baby ko dito. Eh tapos pala, if ever order kayo kahit saan, mga restaurant dito or mga bar, or may bibiling kayo, pwede room charge, lalo na kung naka-stay kayo dito. Bigyan nyo lang yung room number niyo, tapos yun, pag-check out yun na. Kasi diba, may hihingin sa inyo na security deposit, pero ako kasi, may options kasi ako na ganun. I opt to not to parang deposit, do a security deposit. If ever na lang may bilhin ako, either magbayad ako ng cash or card. Ganun. Tapos, kapag order kayo dito, sa bar, sa restaurant, pwede dito kumain sa beach beds. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng view natin. Mamaya upo tayo dyan. Diba? Ang ganda ng panahon for today's video. As always naman, may mga tao dun sa duyan eh. Kasi may mga nag-offer ng ano doon, ng water activities. Tapos sige nga, puntahan natin yung lugar ng Crimson. Never pa natin nagawa yun. Mamaya puntahan natin ha, para add natin dito. At may kabuluhan naman tong vlog natin. Ayan, at least may nakwento ako, no? Ayan, marami ng ano. Ayan, dumami yung mga Pilipino. Hello po. Ay, enjoy din po. Ayan, may bumati sa atin. Not sure kung nakakilala sa atin na. Sabi lang enjoy. Mukhang nakilala tayo. Hindi ko lang nasama kasi marami sila. Ganda ng view, o diba? Sana ganito pa rin yung view natin kanina pa. Daming sinasabi. Kasi gusto ko yung angulo na nagmumukha akong ano. Ayan. Ba, anong name mo? Romel. Romel. Matagal ka na dito, no? 2 years and 7 months po. Kasi last time na nandito ako, nandito ka na eh. Nag-happy hour ako ng time na yun. Parang ikaw lang yata yung nag-serve sa akin nun eh. Kasi nandito talaga yung ako palagi. So ano ng pinaka-position mo? Pinaka-title mo dito? Ngayon sir, yung pagpunta mo last time, attendant, ngayon visor. Visor na, wow. Congrats! Thank you. Tuloy mo lang yan. Thanks Romel. Nice meeting you. Tara, tuloy na natin yung pagkain natin. Hindi ko ba nalalasan yung bacon? Kahapon ang ratings natin parang nasa 7.5. Parang ngayon nasa 8. Ayan. Medyo makunat yung bacon kasi nga naka 30 minutes na tayong dada, hindi pa tayo kumakain. Ay, ayun na naman yung free shuttle. I mean, free golf cart around the area. Ay, ayoko pala. Ayoko mag-take. Pero mababait yung mga driver natin. Ang dami mga Pinoy pala. Saan naglalagay itong mga to? Hindi ko nakikita. In fairness okay yung food yan. May magche-check out guys. Tapos magbabangka ata sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May mga maleta kasi sila ditong dala. Sige, mawi-witness natin guys. Yung sabi ko sa inyo, diba? Si Crimson may sariling water docking station. Si Shangri-La meron din. Itong si Movenpick, dito lang siya sa beachfront. If ever may mga service, tara, papakita ko sa inyo. At least diba, ang ganda. Medyo pricey yan guys. Check ko out. Kasi diba sabi ko sa inyo, nag-i-email si Movenpick ng mga information ng hotels nila, mga resorts nila. At least bago kayo magstay dito. So meron sila guys na tinatawag nilang private sea transfer. Siyempre nagdepende siya sa weather condition. Since maganda yung panahon ngayon, sabi dito, Movenpick
reserves the right to convert it into private land transfer if ever nga pangit yung panahon. So sabi dito guys, kapag gusto nyo ng private sea transfer, van tapos boat, parang ihahatid kayo guys sa pinaka Cagban Port, tapos from Cagban Port kasama na yung boat doon going to Katiklan Jetty Port. So ang price nya guys is, oh my god, 14,000, maximum of 6 persons. May pagka ano siya, may pagka parang speedboat ba? Oo, parang may pagka speedboat. Ayan siya guys. Grabe, ito yung sabi ko sa inyo na pag ayaw nyo na mag land transfer, kasi pag land transfer tapos marami kayo, either trike or van. Siguro wala pa kasing van, hindi pa nag-start yung van transfer going to D-Mall, at saka yung trike naman, e-trike is nasa 300. Marami sila, so dalawa. O kung kaya nyo naman, kung afford nyo guys, may mag-assist na rin sa inyo sa mga luggage ninyo. Ayan, nakakatuwa diba? O, may sariling ano, parang yate ba katawag dyan, basta may sariling bangkang ano, ang Movenpick. Nakakatuwa. Resort and Spa Boracay, nice. This is really nice. So ayun guys, again 14,000 pesos up to 6 person. So maximum na yon. Taray, di ba? Gamitin nyo lang yan pag ano na kayo, pag nagmamadali talaga kayo. At saka kung afford nyo. Good morning mga kuya. Meron tayong ano ngayon? Yes sir. Si Kuya Jake. Yan. Basta yung araw sir. Okay lang. Nagbago yung ano, yung schedule nyo. Oo nga sir. No? Yung sa D-Mall shot. Oo, sa D-Mall. Ano na yun? Permanent na yun ulit? Or hindi pa rin? Pabago-bago talaga? Si Jollibee yun, no? Yes po, depende naman siguro sa ano sir. Ability ba naman? Oo nga eh. Sige. Good morning. Kumain na ba kayo? Yes po sir. Ayan. Sige. See you around. So yun guys, di ba? Ang babait nila. Meron na talagang ano. Sa concert yung mga yon, si Kuya Jake at saka yung isa, nakalimutan ko kunin yung pangalan. Siya yung naging driver natin nung nag-van transfer tayo from D-Mall going here. Yung isa. O yan, napakaganda pa rin ng view. Paano ba yan? Napakaganda ng weather. Wala nang tao doon sa Duyan. Mamaya punta tayo doon. Pero, ay, si Baby Blue. Baby Shark. Oh my God! Ayun naman si Daddy, oh. Yung maganda katawan. Ayan, oh. Blue's Clues. Parang gusto mo kipag-live-in ah. Look at the view. Wala na sila. Nasaan na sila? Gumano kasi. Doon kasi dire-diretso yan. Station 1, 2, and 3. Tapos Cagban Port na. Tara, balik na tayo. Ubusin natin yung food natin. Hindi tayo mag-round 2. Medyo nabusog naman din ako. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Ayan daw. Ayan. Hirap umupok. At taas kasi. Ayan yung araw. May araw na dito sa side natin. Ayan. Basta lalagay ko dito yung mga information. Actually, meron din naman silang information about sa mga mode of transfer, like shared transfer or shared land transfer, private land transfer, plus yung private sea transfer. Sige, bigay ko na sa inyo. If ever sa Katiklan kayo, yung airport, yung shared land transfer nyo kasama na yung van, boat, at saka van ulit going to the airport, that's 1,750 person. 50 person. Hinihingal. Saglit na tayo naglakad, hinihingal na. So again, yung shared land transfer guys, van, boat, and van is 1,750 pesos per person. That's one way. So lumalabas na 3,500. Tama ba? 1,750, 1,752. 3,500 if gusto nyo round trip. Tapos kapag private naman, ayun naman mga kasabayan, pero marami naman kayo, like may mga bata kayong kasama or meron kayong mga thunders na kasama, tapos gusto nyo yung parang mala VIP kasi susundin kayo ng Movenpick na van. Diba? That's a private land transfer. Kasama na yung van, kasama na yung boat, kasama pa rin ulit yung van. So parang if ever manggagaling ka sa airport to Cagban Port, yung van, tapos may boat, sariling boat ata ng Movenpick, and then boat hanggang Cagban Port, tapos van hanggang dito sa Movenpick. So that's 7,000, maximum of 6 persons. Pwede na, lalo na kung grupo kayo, gusto nyo lang ano, kung kaya nyo naman ha, which is okay din naman yung mga ganong service. So that's 14,000 per way. Kahit actually kahit isang biyahe lang, or mas maganda actually pagpapunta para mas maganda yung ano, sa lubong sa inyo, di ba? Movenpick.
And then yung private sea transfer, nasabi ko naman, van at saka boat lang siya. Kasi yung boat ninyo hanggang dun na sa may ano na, Katiklan Jetty Port na. Tapos van na lang going to the airport. Kasi magkaiba guys ang airport ng arrival plus airport ng departure. Pero pag nasa departure kasi, ibang lugar na yun, malapit na dun sa Cagban Jetty Port. Ang gagawin nyo lang is mag-check-in kayo. Tapos pag nasa boarding na kayo, may sasakyan pa rin kayo ng bus going to the airport kung saan kayo nag-arrive. Kasi dun kayo, lilipat na kayo ng eroplano. Pagbaba nyo ng bus, eroplano agad. Ito, child policy for transfer. Children 5 years old and below is free of charge. Children 6 years old to 11 years old, 50% discount. And children 12 years old and above is already considered as adult, full charge. And ito yung mga terminal fee tsaka mga babayaran nyo. Yung rate ng mga pinababanggit ko, like katulad ng 1,750 per way ng shared land, 7,000 ng private land transfer. Tapos ay mali ako guys, sa private sea transfer guys, if ever sa Katiklan kayo magpapatid or papasundo, that's 9,600 per way, maximum 6 person. Yung sinasabi kong 14,000 kanina is from Kalibo or going to Kalibo, that's 14,000. Ayun, so sabihin ko muna yung mga rates again. Yung terminal fee 150 per person. Tapos yung environmental fee is 150 per person din. Exempted pala guys ang 0 to 5 years old at saka sa terminal fee tsaka environmental fee. Tapos pag 6 to 12 full charge na siya. Okay. Kasi from Kalibo naman, kung magagaling kayo Kalibo or magpapahatid kayo sa Kalibo, shared land transfer guys 3,300 per person one way. Private land transfer 9,300, maximum of 6 person. Pag private sea transfer, that's 14,000, maximum of 6 person. Ayun, yun yung information niya. Standard check-in dito sa Movenpick ay 3 o'clock at standard check-out ay 12 noon. You can request for early check-in just in case mapaaga kayo, pero it will be subject for availability. And then if you have room preference requests, then syempre magdedepende yung room nyo kasi sa binook din yung room. Kasi ako katulad pag under Accor ka tapos like gold, platinum at saka diamond or limitless ang status mo, then you will have a perks na to be upgraded into the next room category. Pero lahat naman to subject for availability. Tapos children policy, accommodation and breakfast are free for children under 7 years old as long as they'll be sharing the parents' room. From 7 to 12, accommodation is free but 50% discount on breakfast. Tapos from 13 years old and above, extra person rates apply na siya. So, sabihin natin 0 to 7 years old, libre na sa breakfast. 7 to 12, 50% off. Tapos pag 13 years old and above, considered as adult. Ayun, ang incident, ayun, security deposit pala guys is 2,500 per room per day. I think that's per night. So kung 2 nights, then that's 5,000. Ibabalik naman yun guys, kahit mo credit card kayo, ibabalik nila yun. Naka-hold lang yun. Just in case may mga pinurchase kayo, like mga nagpa-charge kayo ito sa room ninyo. And yan lang yung information na pwede ko pang ibigay. Ubusin ko rin itong food habang tatambay pa tayo dito. Coffee bun guys. May feeling siya. Coffee flavor. Kasi nasanay ako sa sa coffee roti. Coffee roti ba? May ganun. Tapos may coffee bun din sila. Pero walang feelings. Meanwhile, ayan, ganda na panahon. Good morning po. Good morning kuya. Sarap maligo. Ayan, hanap tayo ng beach bed na may umbrella or yung malilim. Tapos ito again pwede kayo manghiram dyan ng life vest, pero yung mga pang snorkeling gear may bayad. Tapos may yung towel, pag naka-check-in kayo, iwan yung card ninyo, yun yung maging parang deposit ninyo. Tapos kukunin nyo rin yung card at isa-surrender nyo pag check-out. Pag nawala nyo yun, 1,000 pesos. Pero pag day pass kayo, naka-day pass, libre na yung towel. Doon tayo syempre sa malilim. Ay mainit na dun sa dati natin pinuwestuhan. Ito siya, medyo mahangin. Wala nang spare. Lahat meron nang nakatambay na mga guests. Tapos beach, may umbrella. Doon na lang tayo sa duyan. Tara. Ay hindi, meron pa naman dito. Ayan, may pwesto pa naman dito. Puna nga lang tayo. Umupo. Ay, wala na. Gihanap pa tayo doon. Ganda
Dami naliligo. Maganda kasi yung ano, dagat. Ayan, meron dito. Ayun na lang, doon na lang tayo sa dulo. Para malilim pa. Hirap maglakad talaga sa buhanginan pag naka-chanelas. Ayan, oh. Pwede na dito. Ha! Ito na yung duyan, oh. May nakalagay I love Movenpick. Whew. Hinihingal ako. Wait. Ayan guys, oh. Sarap dito. Ang hangin. Tapos look at my view, ha. Sorry for the baby tummy. Baby tummy. Ayan guys, so ang ganda. Ito yung view ko ngayon, oh, di ba? Pare-pareho natin tignan. Gagandahan pa kayo. Oh, tapos kakaliwa ko tingin. Yan. Di ba lilim? Tapos sa kanan, ito naman. Ayan guys, ang ganda, oh. Tapos ito ulit yung beach. Pak. Hello. Mag-gymnast tayo. Baliw-baliw na naman kasi baby. Kasi busog na. Pero masakit pa rin yung ulo ko guys. Sana hindi ako magkasakit. Umulan kasi. Nakakaloka. Okay sana kung naligo tayo sa dagat eh. Tapos naulanan tayo. So anyway, let's enjoy this view guys. Pare-pareho natin enjoyin. Ito yung view ko ngayon. So love it. Amazing. Thank you Lord for this amazing weather. So again guys, kung hindi nyo narinig yung about sa mga months na magandang pumunta dito, I would suggest you can go here from, kung gusto nyo talagang walang lumot ha, like hindi lumot season, plus hindi bagyuhin, punta kayo dito ng November, December, and January. Actually yung January kasi, katulad nung pumunta tayo dito, may mga times na umuulan, meron din mga times na araw, pero yung maganda talaga, ayan, November, palagi kaming nandito ng November, maganda na yung dagat. Tapos, pwede rin naman kayo pumunta dito ng like Feb, March, April, May. Ayan, kasi maganda yung panahon, summer talaga, pero expect nyo may lumot. Then nawawala na yung lumot bandang katapusan ng May, June. Okay na yan, wala nang lumot. Pero pagdating ng July, August, bagyo season. Na hanggang tumatagal by September, October, ganon. Wala lang, na-enjoy ko yung view natin yan. Sarap. Ay tapos may music ako, may dala akong speaker, pakita ko sa inyo. Wait lang, baka biglang ano oras na ba? 10:17 pa lang. Iniisip ko baka biglang maiwanan tayo ng ma-enjoy ka at maiwanan tayo ng shuttle. Ang hirap naman tumayo. Ayan. Ay! Ay! Andito na yung duyan, no? Katabi ko na. Halos katabi na natin. Pero mamaya na tayo magduduyan dyan. Medyo may hilo ako. Nakakatawa, ang dami ko na nakikita ng Pilipino. Ang dami pa ng Pilipino nakastay dito. Akala ko puro foreigner lang. Wait, ang hirap. Nakaano ko naipit yung tiyan natin. Ganito na nga lang. Sorry naman. Serena yarn. Ang ganda ng tote bag talaga. Ayan o, dala ko na siya palagi. Meron akong portable speaker na palaging dala every time na nagta-travel tayo. This is Marshall. Ayan, waterproof yan. Medyo mabigat. Alam ko may Marshall din na parang mas maliit pang version dyan. Sarap lang, katulad na to, tignan nyo, di ba? Ganito yung view nyo. Ayan o. Wait, mag-shades na lang tayo kasi medyo masakit sa mata. Alam mo yung shades na gusto ko, yung Ray-Ban. Yung Ray-Ban ko isa nasa taas, nasa room. Yung Ray-Ban, ano yun, yung size nun kasi mayroon parang 52 tsaka 68. 68 ako kasi malaki yung mukha ko, di ba? Gusto ko yung ganun. Lalo na yung ano, yung orange, inaay ko yung bilhin. Yung orange na, ito, parang ganito. Orange siya, para maganda siya sa araw. Ayan. Sino siya? Ang galing mong gumiling. Magbali-baliwan for today's video. Ayan, and guys, merong red whale ako nakikita. Yung red whale na yan pala, bigyan ko kayo ng information just in case. Ayan, kita ba siya? Ayan. Bali, meron yan pang umaga na cruise and also party cruise naman sa hapon hanggang ano na yon, hanggang sunset. Ito, I think pag sunrise. More on relaxing yan na cruise pero may pagkain pa rin ata. And parang medyo may pagka, di ko alam kung may kasama mga meditation, mga ganon. Pero may kasama syempre yung mga snorkeling pa rin. And marami pang iba. Parang almost the same, wala lang siyang party-party kasi umaga nga siya. More on kung gusto nyo yung tahimik at saka chill na cruise ride, ayan, by Red Whale. So kung gusto nyo ng Red Whale, regardless kung gusto nyo ng umaga or hapon, bali, pag dumiretso kasi kayo sa Red Whale guys, that's 4,000 pesos. Tapos, if ever dadaan kayo sa mga secret lang natin to. Secret pero lahat makakarinig. Pero bigyan ko kayo ng tips, diba? Yun yung ang pinaka main purpose natin kaya tayo nagbo-vlog, diba? Yung makatipid kayo, tapos
yung same with the experience. So if ever gusto nyo makatipid guys, dumiretso kayo sa mga tour guide, yan, kontakin nyo si Kuya Daryl. I think pwede niyang ibigay ng 3,000 na lang. Basta dadaan sa kanya, marami pag marami kayo para at least makatulong tayo kay Kuya. So ganon, sarap. Ayan, tapos ito ulit yung view natin guys. Ayan, ganyan lang. Happy na ako sa ganyan. Guys pala, sa mga nag-ano dyan, kung hindi nyo napanood yung ibang vlog natin, if ever natatakot kayo na pumunta dito, lalo na yung mga soloista dyan na babae, dahil doon sa news na kumakalat ngayon about the Slovenian na babae na ni-rape at saka pinatay dito, as of this moment, let me tell you na safe dito sa Boracay. Safe, kumbaga, nahuli na kasi yung mga salarin. Nasa police custody na sila. And ano naman siya, hindi naman siya yung every year may nangyayaring ganun dito. Sabihin natin, kahit saan namang lugar may krimen, mas maraming pang krimen sa ibang lugar. So dito, isolated case lang talaga siya dahil hindi naman every year. May mga history na dito na ganun din, pero nahuhuli naman talaga. Tapos ang nangyari, syempre, under investigation, so chinek nila lahat ng mga CCTVs around the area, nakita nila kung saan siya galing, kung saan siya pumunta, kung sino mga kasama niya. Tapos ayun, nagturo-turo na lang din, at saka may mga witness, and ang ending, huli sila. So ganun. Ay actually guys, mayroon pa tayong hindi na pag-uusapan, yung common scams dito sa Boracay. O sige, pagbalik natin guys dun sa magiging accommodation natin, bala ko kasi pagbalik natin magbubulabog beach tayo, di ba? Tapos mag-Airbnb ako kasi mas mura pag nag-Airbnb ako, tapos doon na lang tayo sa Bulabog Beach, and then susuyurin natin yun kung ano yung mga parang visible na mga beachfront resort na makikita ko, tapos maglakad-lakad tayo. Kasi guys, kapag nag-land tour kayo, isa sa mga pupuntahan nyo yung Bulabog Beach, which is yung merong coconut, yung parang leaning coconut, isa sa mga attraction na pwede nyo pag-pictorial, ganon. So itong tawag na to, ito tawag sa akin. Tumatawag credit card, no? Kasi guys, hindi ako nakapagbayad kahapon, kaloka. Yung BPI, dumating ako mga 4 o'clock, 4:30 siya magko-close. Ang ending, ang daming tao, parang pang 40 ata ako. Ang tagal, may gagawin pa ako. Hindi na ako umabot. Tapos bilang holiday ngayon dito sa Boracay, like special non-working holidays. Parang sa, may mga Quezon City Day, ganon. Ayun, so going back, kung tatawagan ako ng collection agency, grabe sila, wala pa namang yung due date ko. Maghintay sila. Matagal pa yung due date ko, 2 more days pa. Minsan kasi may nag-ano lang dyan, ang tagal-tagal pa. Parang 15 days pa bago mag-due date, nagre-remind na agad, kaloka. So maghintay kayo, wala akong ginastos sa credit card dito. puro ako ka. So ayun, going back guys, sa Bulabog Beach tayo, tapos doon na lang natin pag-usapan yung mga common scams, okay? Actually, maganda nga siyang pag-usapan sana mga unang-una, no? Pero okay na yun. So nakakatuwa guys, kasi sobrang productive nung ginawa natin dito sa Boracay. From day 1, tapos pabalik-balik tayo hanggang ngayon guys, nandito tayo sa Movenpick. Sobrang na-enjoy ko, at saka alam mo yung kahit pagod na pagod ako, parang dead ba kasi na-enjoy ko rin yung ginagawa ko. Plus, nagiging productive tayo dahil may papakita ko sa inyo mga bago. Yun, nakakatuwa. Ay, sarap ng ganito, yung pagod na pagod ka sa work. Pagod sa work? O sige, in general, yung ganyan, no? Pagod ka sa work, tapos hilata ka dito. Ay guys, mag all day pass kayo dito sa Movenpick. Kahit hindi kayo mag-stay, ganito Ay, tapos ito ito. Ang lapit. Pangit ko ata ba nakaganito? Wait lang. Sorry na sa dad bod natin. Sorry nga. Ulit na naman Dad bod, hindi yung dad bod. Mataba, baboy ka talaga. So anyway, pak. Diba? Cute. So guys, ayan, March ngayon, di ba? Sabihin ko na habang maaga pa, babalik tayo dito sa Boracay guys. We will be here November 24 to December 1 ata. Kaya if ever guys, since Thanksgiving week yon, so for sure sa mga kaibigan natin dyan, sa mga friends natin nag-work sa call center, sa mga basta ang client yung sa US, for sure wala kayong pasok. Maraming pupunta dito. And nandito lang ako. Nandito kami ng family ko. Not really nandito sa Movenpick. Most of the days doon kami mag-i-stay sa Station 2 siguro or Station 1 ulit. Tapos magti 3 days and 2 nights kami dito sa Movenpick. Tapos if ever naman nandito kayo, mag all day pass kayo, chat nyo ako. Kita-kita tayo. Tapos sabi ko nga sa inyo, di ba? If ever na
katulad yan, gusto nyo mag-dine dito, tapos hindi kayo member ng Accor, pwede ako maki-sit down sa inyo para mapagamit ko sa inyo yung aking discount as a member of Accor. Tapos pag nagkita-kita naman tayo doon banda sa Station 2, Station 1, Station 3, kain tayo. Pero kasama ko family ko. Sabi ko naman, sa family ko, sasama ko sila sa Boracay, pero hayaan nila ako mag-vlog. And may enjoy ng baby ko dito. Ayun lang, na-share ko lang. Basta Thanksgiving week, tara kita-kita tayo dito. Parang 7 days kami dito. Ayun, at least nasabi ko na sa inyo. Para naman sa mga gusto, may mga nagko-comment kasi na sana daw makita nila ako. So ayan, sinabi ko na, ito pa lang yung parang vlog natin na nagsabi ako ng ng specific date kung kailan kami babalik dito. Pero yung mga upcoming travel natin, yung mga abroad natin, hindi ko masasabihin para surprise. Okay? Pero guys, nasabi ko na siya kanina, ang susunod na vlog natin here sa Boracay, ang next na uploads ko is Taiwan, Tai 3, Tai 2, Taiwan. Ang sarap lang ng feeling ng ganito. Oh my God, nakaka-unwind. Ay, ang pangit ko. Ang pangit ng angulo. Wait lang, upo na nga ako. Ay, dito tayo sa duyan. Sa may I Love Boracay. Ayan. Same. Ay, parang ano to parang nangyari na to. I Love Movenpick Boracay. Tapos may duyan dito. Look. Wait, isa pa sa mga ano dito, activities na pwede nyo gawin, yung helicopter ride. I think nasa around 5,000 to 6,000 yan. Kita nyo ba? Ayun. Wala na. Tumatama siya sa kahoy. Yan, o diba? Kakahingal Let's go. I Love Movenpick Boracay. Ayan, may nag-offer dito ng mga water activities kung gusto niyo. Tapos ayun yung docking station ng Crimson, no. Puntahan nga natin. Nainit. Maganda rin pala dito yung tubig ng ano sa Crimson. Ayan, mga lokal. Ayan, mga nagbi-braid, hair braid. So ito ang Crimson. Good morning, kuya. Ayan. Ayan siya. O, ngayon lang tayo nakarating dito. Crimson, baby. Ayan, tapos marami rin silang beach beds. Tapos may lifeguard din. Parang ano, malawak siya, pero konti lang yung mga puno compare dito sa Movenpick. Basta ganun. Tapos ito yung beach niya. Ang maganda rin dito, tignan mo, parang talagang may pagka-private siya kasi may bundok dito. Tapos may mga bato-bato rin dito. So kumbaga ito lang yung space nyo, which is really nice, diba? Compare dito sa parang sa Movenpick na hanggang doon na siya sa Shangri-La. Tapos meron dito bato-bato. Tapos ito yung docking station niya, kakatuwa. Walang ganito si Movenpick, in fairness. Pwede naman siguro punta lang tayo dito. Mainit ba? Medyo mainit. Mainit. Ayan siya, guys. Diba? Nakakatuwa. Mainit. Medyo mainit siya sa paa. Tapos ito yung bato-bato na pwede kayo tumambay din. May mga nakatambay ditong lokal. And then ayun, meron ding Sand Castle. Ayan. Pwede tumambay dito. Malilim. Ang taas ng ano, Crimson, may pinakamataas pa sila parang sa Shangri-La. Ang OA. Parang isang tingin ko pala nakakapagod na. Anong meron dito? Ay. Ito mga to. May mga baraha. Pag may mga baraha dito. May nakapwesto pala dito. Local siguro. Ayan. So actually guys, parang yun lang. Tapusin na natin tong vlog natin. Guys, I hope na enjoy nyo yung ating, parang masasabi kong in-add ko lang na vlog. Hindi ko sure kung may makukuha kayong information, pero meron naman ata, may nakapagkwentuhan tayo, diba? So pakita ko sa inyo yung dagat, tapos lakarin natin hanggang doon hanggang makabalik tayo sa beach bed natin. Diba? Pwede palang umakyat doon. Ay, nabasa tayo. Ayan siya guys, pakita ko sa inyo. Yan. May daanan kasi dito guys, pwede ko yung umakyat doon. Kala ko nagpipictorial si ate. Nagsa-sunbathing pala. Doon no, ayun no, may nakikita ko. Pero pag umakyat kayo dyan, dapat naka-aqua shoes kayo or slippers kasi mabato. Merong umakyat eh. Ay, wait lang, may tatanong lang ako. Ano meron dito? Wala, bawal dyan sir, pumasok.
Dati may restaurant yun dyan, pinawal na. Kanino? Kaninong restaurant? Movenpick? Ah, Dati ito kaya restaurant di Jabag? Restaurant ba dati di na? Pinawal ito kaya? giniba na. Ay, may tao. Ha? May tao eh. Hindi na ano pansin yung ganino. Mga pasaway. Sige, thank you kuya. Sabi ni kuya, bawal daw. Eh may nakita ko kaya tinalay natin. Pero huwag kayo magipasaway ha. Pag bawal, bawal. Huwag niyong gayahin si ate. Foreigner. Pasaway talaga yung mga yun. Tapos pag may nangyari, di ba? Iiyak-iyak. So anyway, we are back here. Yes! Ayan. Woo! Okay, malinis. Huwag kayong ano. Oh my God! Ano na pala tayo? Pauwi na tayo. Mahirap magpatuyo. Sige, nandito naman na tayo. Ayan, first time natin to guys. Bakla. So yun lang guys, I hope na enjoy nyo yung pinakita natin ngayong umaga. And guys, you might want to consider staying here sa Movenpick Resort and Spa Boracay or have an all-day pass. Okay? Pag nandito kayo sa Boracay. Thank you so much. Sana na-enjoy nyo. And syempre, please like this video and share sa mga alam nyo pupunta dito sa Boracay. Guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Tabahan natin. And you will never get to this age again, guys. Please do whatever makes you happy. Get out of your comfort zone. Ay, yun naman sasabi ko. Enjoy life. And follow me as we discover the world one step at a time. So syempre guys, please subscribe to my channel, Mark Paracas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. And you can also follow me on my other social media account. Facebook, Instagram, and TikTok. Boom! Ay, pinagtatawanan niyo ba ako? Charot lang. See you guys tomorrow. Bye bye. Mama chup chup.